Good morning guys. Ito yung magiging third discussion natin sa Systems Integration Architecture. I-discuss natin yung SDLC. Narinig nyo na ba yung acronym na yan, yung SDLC? If ever na hindi pa, tatalakayin natin siya. Okay? SDLC. Definition niya is System Development Lifecycle. A systems approach is to describe a process. Pwede ka daw mag-transform ng newly developed project into an operational one. It is a multi-step, iterative process structured in a methodical way. And it is technical and non-technical. Dito guys, may gagawin nating example is yung capstone nyo, right? Once na sinimulan niya na yung capstone nyo, syempre, may mga procedures or may mga methods kayo na susundin. Kung paano nga ba yung pagkakasunod-sunod ng mga gagawin nyo. Syempre, gagawa ba kayo ng capstone na nasa chapter 4 na kaagad kayo? Syempre, hindi, di ba? Dadaan tayo sa isang process or sabihin natin, system development lifecycle. Para din masigurado natin na lahat ba ng goals or lahat ba ng mga kailangan nating masunod dun sa capstone natin is masunod natin. Right? Isa-isahin natin yung mga nangyayari sa system development lifecycle. Una is identifying problems, opportunities, and objectives. Gaya ng na-discuss ko nung nakaraan, guys, syempre gagawa ba kayo ng capstone ng walang dahilan? Dapat, meron kayong problem na masosolve or mas may improve nyo gamit yung capstone nyo. Yung parang yung sabi ko sa PLV, ang issue mostly is security, di ba? Sa ID. With regarding new employees or new students, di ba? Since nagiging challenges or opportunities na nakikita natin sa school na, ay, napapansin ko yung mga estudyante, ang haba pa ng pila. Imbis na dire-diretso na lang at magtatap na lang ng ID, di ba? E di sana, mas pinadali natin yung buhay ng mga estudyante na yun. Ayun na-identify na natin yung problems. Doon na natin sisimulan kunin yung sa number 2 is yung magde-determine tayo ng information requirements. With regards to information requirements, ayan naman, ano nga ba yung mga kailangan yung gawin or yung mga kailangan na procedures na gawin nyo para masimulan yung system nyo na yan. Isipin mo na kaagad. Requirements dito sa system namin, sabihin natin yung sa school. Requirements namin is yung mag-aayos kayo ng isang database na naka-organize lahat ng school members, mapa-employees pa yan, mapa-students. Pero, start small, syempre. Mahirap din yung sasabak ka agad sa sobrang hirap ng system na hindi ka pa nga masyado familiar. Diba? Mas maigi yung start small hanggang maunti-unti mo siya na, okay, kaya pa namin mas na-improve to. Next, analyzing system needs. Dito lang, check mo lang naman kung compatible ba yung system nyo dun sa system requirements ng mga PC or ng mga hardware dito sa PLV. Kung sabihin natin yung kailangan bang version ng Windows sila is either Windows 11, Windows 10 pataas, hindi na ba siya gagana pag Windows XP siya nilagay, kailangan ba 8GB yung RAM ng mismong system nyo or ng mismong hardware na paggagamitan nyo. Ayun lang naman siya. Okay? Next is designing the recommended system. Dyan pumapasok yung mga designers natin or mga web designers syempre. Parang nung naturo lang sa HCI niyan, dapat aesthetic yung gawa niya. Dapat maganda yan. Kukunin ba yan ng isang investor o kukunin ba yan ng mga consumers na napapansin na, ay, parang di naman ganun kaganda. Parang, syempre, ang unang uta na makakakita dyan, syempre, mga mata natin, right? Kung titingin pa lang natin sa system, unang tingin pa lang, parang pipitsugin yung gawa. Ba't pa natin kukunin yan, right? Malaking tulong din ng aesthetics, okay? Next, number 5 is developing and documenting software. Diyan naman, sinisimulan nyo na yung pagko-code nyo at dinadocument nyo kung paano nyo ba siya kinode? Ano ba yung ginamit nyo? For example, kung magde-database nga kayo, gagamit kayo ng MySQL. Kung magde-design kayo, ano ba ginamit nyo? PHP ba? HTML? And so on and so forth. Kung ano man yung ginamit nyo. Okay? Number 6. Excuse me guys, medyo may sipon ako. Testing and maintaining the system. Diyan, natapos nyo na yung mismong system nyo. Tetest naman natin siya ngayon kung functional ba siya at kung
yung mga objectives na ginawa natin bago gawin yung research is masunod ba lahat. Once na na-test na natin at sinasabi natin na may-maintain natin siya, hindi siya basta-basta tinatopak once na kailangan natin gamitin. Kasi, for sure guys, na-experience niyan yung may mga code na, gumagana to kahapon Pero ba't ngayon parang hindi na gumagana, di ba? Sometimes kasi nangyayari yun. It's either problema dun sa mga libraries ng compiler, it's either problema sa code mismo, di ba? So, hindi rin natin masasabi yung mga unwanted errors na tinatawag. So, kailangan din natin ma-maintain siya para siya masabi ng bumili sa atin yan na, ay, worth it yung pera ko dito kasi na-maintain din nila na maayos yung system. Okay? Next. Last na pala. Implementing and evaluating the system. So, gaya nga ng sabi ko guys, nalagay na sa PLV at i-evaluate yan ng mga quality assurance kung sino man mga matataas na titingin kung okay ba tong system na to, napapadali ba to yung buhay ng mga estudyante natin. Once na na-implement na natin yan sa school, makikita nila na, okay, this system is fully functional. So, once na fully functional na yung system na yun, matutuwa kaya sila? Siyempre, oo. Kasi, sa totoo lang guys, ito kailangan din know your worth din pala. Kasi sometimes, yung mga ibang mga clients, kinukuha ng libre. So, I think it's better to put a price on it then. Okay? Next. So, ito yung pinakakinabubuan ng ating system development life cycle. Meron tayong requirement, design, implementation, testing, deployment, and operations with maintenance din. So, parang lang din yung kanina yan sa taas, pero sige, intindihin pa rin natin, okay? Sa requirements naman, dyan lang, gaya nga ng sabi ko kanina, check nyo lang kung ano yung mga system requirements o mga kailangan yung hardware para sa paggawa ng system nyo, okay? Once na maayos nyo na yon, pwede nyo simulan designan, okay? So, once na dinidesignan nyo na siya gamit yung mga web designer nyo or ginagawa nyo siyang aesthetically pleasing para sa mga mata natin, pwede nyo siya ma-implement sa mga workstations or mga computers nyo muna. So, yan. Ang difference naman ng implementation sa testing, guys. Yung sa implement, sinusubukan mo pa lang kung pwede nga ba talaga siyang, yung mga objectives ba dun na ginawa nyo before the thesis is masusunod lahat. So, ini-implement nyo na siya, nilalagay nyo na siya dun sa mismong client nyo, sabihin natin sa PLV. Makikita nyo, ay, okay, working naman pala siya. So, pwede na siyang i-test din. Once niya natetest niya siya at sabi nga na-maintain niya ng maayos, makikita rin ng client niya na, ay okay, working tong system na to. Okay? After niya matest, mapupunta naman siya sa deployment. Since na-deploy niya na nga siya, nandun na siya sa PLV, hihintayin niya na lang kung ano ba yung magiging ano ba yung magiging parang rate or magiging feedback ng PLV sa system nyo. Kung okay pa talaga siya, nakakatulong ba talaga siya para sa mga estudyante natin. Diba? Next is operations. Okay? Sa operations naman, dyan naman yung minomonitor nyo, parang lang din siyang maintenance, guys. Then yung minomonitor nyo rin, kung nag-work nga ba yung system nyo na maayos, diba? So, once naman na maayos mo yung operation, na-operate nyo siya ng maayos dun sa system nyo, doon napapasok yung pag-maintenance talaga. Okay? So, sa maintenance na yan, pwede mo makikita yung development. Yung development, ayun yung mga ways na pwede mo pa i-improve yung system mo. Okay? Sabihin na, di ba sabi ko nga kanina, let's start small pa lang. Pero paano pag naisip nyo na hindi lang ito yung potential ng system namin ito? Mas may kaya pang ma-improve to. So, ayan, di ba? Pwede pa pala siya hindi lang sa PLV. Pwede rin sa mga iba't ibang school pa, di ba? Mas maganda. Next is implementation. Dito naman sa implementation, kaparehas lang din nung kanina. Since nalagay nyo na nga sa school, makikita nyo na rin doon kung talaga nga bang nag-work siya para din sa school na yun, sa client nyo. Kung talaga bang nakakatulong talaga siya sa yung system nyo ba talaga is worth it. Right? And lastly is the support. So, pagdating naman sa support, guys, yan naman, tutulungan mo lang din yung mga client mo kung paano ba ginagamit yung system nyo.
Kasi syempre, kayo yung gumawa ng system, kayo yung makakaalam kung paano ba tumatakbo yung system. Okay. So, ayan lang naman siya. Next. So, dito naman ang ating waterfall method. So, sa waterfall method, explain natin. Okay? So, si waterfall method ay isang linear sequential life cycle model. So, isa siyang approach ng software development. Tandaan niyo to guys si waterfall method ang oldest din among SDLC models. So, siya ang pinakaunang ginawa niyan para sa paggawa ng mga thesis na yan. Okay? At ginagamit din siya ng government. So, government contractors din. Also, full documented din dapat si waterfall method. So, sabi nga dyan, a rigid structure that demands all system requirements must be defined before designing. Which is tama nga naman guys, kasi kung isipin nyo, ba't kayo gagawa ng isang system or ng isang thesis na hindi nyo pa naman sigurado kung ano yung mga system requirements, di ba? De-designan nyo kaagad, hindi pa naman nagsisimula. So, di ba parang ang hirap din makabuo ng capstone or ng thesis nga, rather, na iisipin nyo na, hindi pa kami sure kung ano nga ba yung mga system requirements nito. Pero okay lang, bahala na. Di ba parang ang red flag naman? Yeah. Okay. Next. Ito naman is yung V model. Okay? So, gaya nga ng nakalagay dyan, is naka-V-shape siya. Tapos, naka-sequence din naman. And is directly associated with the testing phase. So, si V model, kapareho lang naman siya ng waterfall model. Pero, nag-include siya ng corresponding testing phase for each development phase, arranged sa V-shape. For example, guys, kung makikita nyo naman dyan, yung concept of operations, may operation and maintenance. Yung requirement and architecture, mayroong system verification and validation. Yung detailed design, may integration, test, and verification. So, naka-match yung mga kailangan yung gawin para dun sa V model na yan. Also, nag-emphasize din tong model to sa verification and validation early in the process para ma-ensure din na tinetest or na-integrate talaga yung pagtetest throughout the whole development ng thesis nyo. So, tandaan nyo lagi guys si V model, puro testing yan. Okay? Okay. So, ito naman guys, same lang din siya ng kanina. Ibang example lang siya. So, I want you to familiarize nyo lang din sarili nyo. Okay? If either lalagay ko sa exam natin to guys, siguro naka-blank or nakatago. Para din, di ba? Para hindi siya ganun, nakakalito. Pero familiarize yourself lang, okay? Kasi magiging importante rin to sa paggagawa ng capstone. Next is the iterative process or iteration, tinatawag. Dito naman, ang iterative process involves repeating cycles of development where each cycle or iteration includes planning, designing, building, testing, requirements, analysis, design, lahat ng mga nakalagay dyan. With each iteration, yung software nag-refine at na-improve based sa feedback ng client. So, ayan naman guys. Kada may gagawin, kunwari, nagpa-plan ka, kunwari, nagde-design ka, kada method dyan, kada gagamitin yung method dyan, tinetest at nare-refine nyo base sa feedback. Okay? So, sa pagtitingin nyo ng implementation, sige, tetest muna. Tingnan kung ano ba yung feedback natin dito sa system na to. Kung ano ba yung mga errors niya, mga bugs niya, kung ano ba kailangan i-fix. So, kung isipin nyo, parang pareho lang din ng view model kasi puro testing. Pero dito naman, parang mas matrabaho siya kasi kada gumagawa ka ng isang method, tinetest mo siya ng tinetest. Tapos, once na i-test mo, aantayin mo pa yung feedback at i-improve mo siya base sa feedback na yun. So, ayun si iterative process. Okay? So, common to waterfall approach, nagda-deliver siya into mini projects, yung kaya nga lang sabi ko kanina. Since kailangan siya i-test, kailangan natin ng mga prototype niya or kahit blueprint niya para din matest natin at makita natin kung ano nga ba yung magiging feedback ng mga clients natin dito. Kung nasusunod nga ba talaga natin yung mga objectives ng system natin. At meron din siyang rational unified process. Sorry. Next naman is si spiral model. So, dito sa spiral model, isa siyang large development project.
highly customized product, and incorporate user feedback. So si Spiral Model, nagko-combine siya ng iterative development with systematic risk management. So para lang din siya yung iterative kasi test ka lang din ng test na parang V-model din. It consists of repeated cycles, each of including planning, risk analysis, determine objectives, engineering, and so on and so forth. Dito, kaya natin pinapahirapan yan, pinapaikot-ikot na parang spiral talaga siya. Para masigurado natin na parang iterative process lang din na kada magiging method or concept ng system natin is check natin na check para mabawasan yung mga risks niya. So dito, nababagay siya sa mga large, complex, at high-risk na mga project. So, example dito guys. Ano ba mga high-risk na projects? Okay. Sabihin natin, gumawa ka ng project para sa government. Okay. Yan, high-risk talaga yan. Kasi, syempre, the whole country is at stake doon, di ba? So, makikita nyo, gagawa ka ng isang system sa government. Kung tutuusin yung sa PhilHealth, hindi siguro maayos yung pag-aano nila doon, no? Pero, ayun, sabihin natin kayo, mas na-improve nyo yun. Okay? Nakagawa kayo ng mas magandang system doon para sa PhilHealth. Itetest niya yan hanggang sa makikita niya talagang wala na talaga siyang risk hanggang foolproof na talaga siya na solid na yung system niyo. Okay? Kaya sinasabi rin dyan na suitable siya sa mga complex at high-risk na projects para din makaiwas tayo sa mistakes. Okay? Kasi less mistakes, less hassle din, syempre. Okay? Malinaw tayo, guys. Nag-expect mo may sasagot eh. So, ayan. Pinalaki lang naman si spiral model dyan kanina. So, isa-isahin din natin. So, sa una, determine objectives. Dyan lalabas yung planning. So, parang lang din kanina, no? Kung iisipin nyo, guys. Parang pare-pareho lang halos yung ikot nila, di ba? Sa totoo lang, oo, guys. Pare-pareho lang yan halos. Iba-iba lang yung mga method na pinagagamitan nila. Okay? Kung sabihin natin si waterfall method, hindi mo na itetest kada may gagawin ka. Dito naman, itetest mo lang itetest kasi kailangan no room for mistakes. Okay? Di ba? Pareho lang naman. So, ito daw yung mga example ng mga prototyping na methods naman. Dito naman, gagamit tayo ng initial outcome. So, parang kanina lang din, puro lang din testing, di ba? Gagather mo yung feedback at pwede mo rin ma-implement through the rest of the SDLC. So, para lang din siyang si spiral model. So, isa-isahin natin yung mga example ng mga prototyping na yun. Okay? Una, si rapid throwaway prototyping. Dito, mag-create ka ng quick, rough models of the system that are used to gather user feedback and are then discarded. Okay. So, dyan, gagawa ka ng mga prototype. Mga rough model lang naman. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto para makakuha ka lang ng feedback. Okay? Next, si evolutionary prototyping. Dito naman, gagawa ka ng basic version ng system at mako-continuously refine it based on feedback until the final project is developed. So yan na talaga yung magiging basis ng system nyo. Since sabi nga dyan, gumawa ka na ng basic na system. So yung basic na system yan, mahalin tulad natin yan sa 10% ng system nyo. Okay? So since kino-continuously na-refine nyo, base rin sa feedback, guys, hanggang ma-develop na yung mismong final product, ayan na yung magiging final system nyo. 'Di ba? Since sinabulan nyo siya from the scratch, tapos in-improve nyo na improve hanggang ayun na yung maging system nyo or final system nyo. Next, incremental prototyping. Dito naman, i-develop mo yung system in increments. So, ano nga ba yung increments? So, tandaan nyo guys, ang ibig sabihin ng increments is small parts. Okay? At i-integrate nyo siya over time. So, parang yung kanina lang din, each increment or kahit small part ng system na yun is tested and refined habang dinadagdag mo siya sa system nyo. For example, nakikita nyo sa capstone nyo na mas okay ba nalagyan natin ng QR code? Tapos, sige nga, try nga natin. Tapos, kung makikita nyo na okay nga ba talaga siya, pwede na siyang i-implement. Diba? And lastly is the extreme prototyping. Dito naman, ginagamit siya mostly sa web development. Okay? Since nag-i-involve siya ng pag-create ng system in 3 phases. Yan. Yung model ng UI, yung functional screens with data, at services layer integration.
So, dyan naman, kaya masasabi na natin yung extreme prototyping. Kasi halos ginagawa mo na yung mismong system eh. Ang kagkakaiba nga lang dyan is meron siyang 3 phases nga, di ba? So, gagawa ka daw muna ng UI ng system na yon. Lalagyan mo na ng mga different na mga screens na may mga laman na data, syempre. Dapat din interactive na siya. So, ang ibig sabihin lang dyan, guys, sa extreme prototyping, once na gumawa ka ng system, o sabihin natin, website, since pang web developer nga siya, di ba? Diyan, tatapusin mo na kaagad yung website. Tapos, dun mo pa lang siya i-prototype or ipapa-feedback. Kaya extreme siya kasi high risk, high reward yan. Diba? So, ba't kaya naging high risk, high reward siya? Nagtatanong, nagpa-recite tayo. Kaya high risk, high reward siya, guys. Kasi hindi nila tinetest muna or talagang sabak agad, guys. Once na matapos yung system, sige, okay na, nag-run naman na. Sabak agad, okay na yan. Diba? Ang difference dyan, syempre, mas mabilis yung proseso. Pero kaya nga extreme din siya kasi alam naman natin na hindi pa sigurado kung talaga bang na ayos lahat ng mga objectives. Okay? Next is yung Big Bang Method. Sa Big Bang Method, isa siyang simple, unstructured approach where all resources are thrown into development without much planning. Okay? So, gaya nga nasabi niyan, more catered siya sa software development and coding. So, no to minimal planning. Ayaw niya nagpaplano, di ba? Sorry. So, dito naman, mga developers natin nagko-code without little design at gusto balak talaga matapos yung system in one go. So, itatry na yung testing pag tapos na. So, gaya nga ng sabi ko kanina, high risk, high reward siya. So, kaya siya risky, guys, kasi syempre, pwede siyang makalead sa mga missed requirements, pwede makalead sa mga objectives na hindi nagawa, at nakakainis sa lahat is baka magkaroon ng napakadaming bugs. Okay? So, yun lang naman siya. Malinaw? Nagtatanong. Okay. Next. Ito naman is si RAD or Rapid Application Development. So, nakalagay dyan, no specific planning involved din naman. So, RAD emphasizes quick development and iteration of prototypes over planning. It focuses on rapid development cycles, user feedback, and component-based construction. The goal naman dyan, kaya rapid siya, ano ba ibig sabihin ng rapid? Di ba mabilis? Is to produce a functional system within a short time frame. Or mabilis lang yung trabaho, di ba? Making it ideal for projects with tight deadlines and clear requirements. So dyan, pag sabihin nyo, nakagawa kayo ng system nyo, di ba? Sabihin nyo, sige, kaya naman namin tapusin ng isang araw to. So, ayan yung gagamitin yung method, guys. Wala nang testing yan. Direkta nyo na kaagad siya. Base sa prototypes over planning na. Okay? So, yung mga prototypes nyo na gagawin dyan, habang ginagawa nyo, doon nyo lang din pinapakita yung mga prototypes nyo. Nagtetest lang kayo habang na-improve yung system nyo. So, dyan naman, risky rin naman siya kung tutuusin. Pero dito naman, ideal naman siya sa mga projects talagang yung mga may higpit talaga yung mga deadline at yung mga requirements niya, yung mga basic lang. Example, gumawa ka lang ng log-in, log-out na system. Ganun. Since makikita niya naman na, madali lang naman to, kailangan lang naman nagla-login, nagla-logout. Kailangan pag login mo, meron kang homepage. So, madali lang siya. Okay? DevOps method. So, developers and operations team work together closely. So, DevOps, parang Deadpool and Wolverine lang So, dyan naman, nagtutulungan yung mga iba't ibang mga aspect ng mga teams natin para masigurado natin na okay yung magiging system natin. So, kaya nga DevOps, di ba? Developers and operation teams work together closely para ma-ensure nila yung system natin is nagagawa ng tama. Okay, guys? So, once naman na nagagawa na natin yung system natin na maayos, ipapakita rin natin siya sa quality assurance. So, yung quality assurance, yung nag-ensure na tama nga ba or nasusunod nga ba yung mga objectives ng system na yan. Nag-check nga ba ni quality assurance kung pwede na rin ba para or papasa na ba para yan sa mga clients natin, di ba? So, also, teams must have flexible resources. So, kailangan, since fast-paced na trabaho yan, guys, kailangan mabilisan lang. Kailangan yung mga resources din, madali lang makuha.
For example, kung may mga specific na hardware na kakailangan, kaya nga nagtutulungan na nga kayo ng operations team, di ba? Since sila din bahala din mag-handle ng mga hardware na mga gagamitin yung mga resources. Okay? So, dito naman, DevOps combines software development and IT operations to enhance collaboration and efficiency. So, dito, nagpo-focus siya sa integration, continuous delivery, and automation of the development process. So, ang ibig sabihin ng automation is papadali, allowing for faster releases and improved software quality. So, nagpo-promote siya ng collaboration. Okay, malinaw tayo dyan. And lastly is the Scrum process or Agile method na tinatawag. So, dito naman, Agile is an iterative and flexible approach that nag-emphasize din ng collaboration. Okay? Nagaan siya ng customer feedback, pero small and frequent releases lang. So, Agile teams work in short cycles called sprints, continually adapting to changes and new requirements. Gaya ng sabi niyan, fast failure daw. Guys, hindi fast failure yan. Okay, typo ko yan. Fast failure dapat yan. So, past failure is a good thing. So, bakit nga ba natin masasabi? Nagkamali ako, pero ba't good thing pa? So, kaya natin masasabi na past failure is a good thing kasi we learn from our mistakes. So, once nakakuha tayo ng feedback na nagkamali nga tayo dyan, syempre, makakaisip din tayo ng paraan kung paano natin may improve yon. Kasi, may side din, yung nakikita si end user or yung mga binibigyan natin ng system na yan, na hindi natin nakikita. So, nakikita na pwede mo siya ma-improve sa ganitong paraan. Pwede mo siya ma-improve sa ganoong paraan. So, iba-iba yan. Okay? And also, stakeholder-driven development siya. So, ibig sabihin naman yan, guys, dyan nakabase yung mga stakeholders natin. Nakita sa huling discussion natin. So, sila bahala mag-handle ng mga process na yan. Iisa-isahin nila yung system na mismo na yan. A-assess nilang mabuti kung okay nga ba yung mga requirements nyo. Siselektahan din nila yung mga different hardware requirements, mga software requirements, kung ano nga ba kailangan para matapos ng system na to. So, ayan si Agile method. At yan nagtatapos ang discussion natin for today. May tanong ba, guys? Siyempre, wala.